is the one of the pioneer in KID under the SS3. Okay, with Ma'am Andres and Kuya Dave Barona as our first facilitators. So, doon ako natuto sa kanila. Pero actually, wala akong natutunan sa kanila. Kasi, ganito dito. The first na invitation sa amin sa KID, wala na kami magawa sa hapon. So, in-invite kami para umattend ng KID. Sige, join na kami para may gagawin sa hapon. Kasi ang time ng KID dati is 12 to 2. So, that time, tulad ngayon, naantok kayo, so nakakantok. So, let's all stand muna to have a little exercise. Kasi nakikita ko, may big crowd. Okay, sige. So, the first exercise that we're going to do is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alam niyo yun? Okay. Number lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Can you say? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. When I say 1, may action yan. Stand straight. 1, 2, raise your right forward. 3, up. 4, other hand, up. Down naman siya, ang isa. Okay? 4, 5, 6. Okay? Can you remember? Okay, again. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Okay. So 1 and 6 are the same. 2 and 4 are the same. 2 and 5 are the same. 3 and 4 the same. Okay, sige. Naalala nyo? Okay, when I say number 4. 4. Okay, 2. 1. 6. 6. 5. 4. 3. 3, 2, 1, 4, 5, 6, 2, 5, 6. Okay. Thank you. Can you sit down? And we will continue with our activity. Actually, nandito ako, hindi ako magle-lecture sa inyo. Kasi I'm not that kind of person na nagle-lecture. Ayaw kasi mag-lecture dahil based on our study sa learning pyramid or core of retention process, may mga percentage yan. Pag nag-lecture, kung puro salita ng salita lang, ang retention nan is only 5%. Pag nakikinig lang kayo sa nagle-lecture, only 5% ang magre-retain sa inyo. Pero, pag may kasama na siyang nakikita, binabasa, okay, additional na 10%. Mag-retain ang lecture sa inyo. Pag mayroon na siyang mga visual aids, may mga picture-picture na. Okay? Mayroon na siyang 20. Okay. What if kung may demonstration na, i-show na sa inyo kung paano? 60. Another 10. Okay. Now, kung may mga group discussion na, kasama mga kayo na, natututo na kayo. Additional, 10% ulit. Pero pag may practice na, kayo na magta-trial sa ginagawa nyo. Okay. Total of 75%, it will maintain your mind. So 75% na pag nag-practice nyo. Pero, pag ginawa nyo na sa iba, ibang mga teachers ganyan, may pyramid of learning tayo. Okay. Pag ginawa mo na sa iba, for your OJT or for your practice, okay, 90% the lecture that you have heard will be retained in your mind. Okay. So ngayon, I will not give you all the lectures na dito sa presentation. I will give you the activity. Okay. Okay, so before we go to our activity, shall we read first the vision of the KID again? Mentoring children to be His empowered disciples now. But our topic this afternoon is about empower families. Okay. Ano ibig sabihin ng empower? Ano sa Tagalog ng empower? Palakasin. Empower. Ang hirap ano? Madali siya sabihin sa English, pero sa Tagalog, ang direct na interpretation yan is
bigyan siya ng kapangyarihan. Okay, bigyan siya ng lakas ng loob. Bigyan siya ng, hindi naman ako Tagalog, kakayanan. Okay. So, ang hirap. Kasi Bisaya po ako, hindi ako Tagalog. So, the thing is, Empower Families is not only for that we give power to the kids, now we give power to the family as a whole. Okay. Family, ibig sabihin, hindi lang yung anak mo, hindi lang yung totoong anak o totoong asawa, kundi kahit mga under sa ibang mga family members mo. Okay? Ang pamangkin, basta part of the family. Okay. So let's go to the group activity. Sabi ko nga, hindi ako magle-lecture kasi skip ko na yung mga lecture na yan. Then I call on ating masigasig na President, si Sister Ruby. Sister Ruby. Si Sister Ruby meron siyang dalang mystery box. Okay? Ay. Para po mamaya ay Wow. Mamaya may nangat-natin tayo. Thank you for this. Okay, so si Sister Ruby, mayroon siyang box na pinapakita sa inyo. Mystery box. Okay, I will invite each of the bench, about isang bench to see what's inside. Okay? To see what's inside. And, hindi, lahat kayo. Lahat isang bench. Lahat kayo. Apo, sige. Extension. Dadaan lang sila. Okay, let's request unang bench. Para galaw-galaw ng konti. Okay, tandaan nyo kung ano nakikita nyo. Tandaan nyo kung ano nakikita nyo. Tandaan nyo, may tatanong ako sa inyo mamaya. Ipasa daw yung box. Hindi na, okay lang yan, at least. Okay, tandaan, madali na naman siya. Tingnan nyo lang kung anong nasa loob ng mystery box natin. Okay lang, kahit 5 o 3 lang makikita nyo. Okay lang. Tatlo daw or 5. Kasi I prepare mga 5 na nakikita ko siya. Tatandaan nyo? Okay, sige. Next. Tandaan nyo. Okay, sige. Yan ang sinasabi ko na 5% retention ako nakikita. 10%. Matalo yung church. Binilang pa nila. Grabe sila. Okay, next. Next. Sige. Kasama sila Ma'am Hazel. Kasama kayo. Kasama lahat. Kasama lahat. Next.
Padamihan to ah. Dapat may maalala kayo kahit. Pwede isulat? Okay. Diba? Totoo bang 5% lang ma-retain? Tingnan natin. Okay. I have question. Okay. First question. Ano ang kulay ng hair clip ni Ma'am Ruby? Sino makasagot? Ano ang kulay ng ribbon ng hair clip? Golden? Brown. Okay, that's correct. Second. Ano ang kulay ng belt? Belt. Yung black? Black? Navy blue. Okay, next. Okay, anong kulay ng watch? Watch, yung relo. Anong kulay ng relo ni Ma'am Ruby? White? White? Black. Okay, black. Okay, next. Meron siyang eyeglasses. Ano ang kulay ng frame ng eyeglasses niya? Huh? Is it brown? Red? Red? Dito. Anong kulay? Brown. Okay. Next, last question. Naka-close or naka-open shoes ba siya? Close? Open. Okay, tawagin muli natin si Ma'am Ruby para mapatunayan kung tama ang sagot niya. Kami si Ma'am Ruby. Okay, Ma'am Ruby is wearing a gold ribbon. Okay, next. The color of the belt of Ma'am Ruby is navy blue. Then, swearing, the watch color is black, and the shoes is open, and glasses frame is brown. Okay. So, naipandaan nyo? Hindi lahat natandaan. Okay, the thing is, actually, hindi kayo na-prank. Okay. The thought of this one is, as a KID coordinator, facilitator, trainers, we should be sensitive enough to see our environment, our surroundings. We are only focused on something. We are only focused on inside the box.
Okay? So we need to, kasi minsan tayo I experienced this one. Kung hindi ako na-tap ni Ma'am Andres to attend KID, kung hindi niya napansin na nandun ako sa labas, di ba? Ano mangyari? Kung doon na siya nagpo-focus sa mga tao inside the church na active na and doing something. And me, I'm not doing something sa labas. So if ever si Ma'am Andres did not approach me, is not sensitive enough to let me in the class, would I be an active KID? Okay. So the thing is, the family needs to be sensitive also. Okay? It's not only for your kids. It's not only for your husband. It's also for around the family. Okay. So the thing is, too much importance cannot be placed in early training of children. The lesson that the child learns during the first 7 of life have more to do in forming characters than that it learns in future years. Ibig sabihin, yung training mo sa bata, hindi lang doon sa KID na yun. So pag-train sa inyo sa KID. Empowering them, especially the husband and the wives, is to empower them on the other activities that involves in the family. Okay. So now, bilisan ko lang dahil may magle-lecture pa. So in empowering families, there are 3 categories. First is worship, next is ministry, and next is mission. Hindi ko na pina-guess sa inyo. Yun na ang tatlo. So, I changed it to 3 M's kasi para madali intindihan. 3M. 3M is the most famous sa tape. Okay, so 3M, meditation, ministry, and mission. 3M. Worship, include meditation. Para madali lang intindihin. Madali absorb. Meditation, ministry, and Meditation, ministry, mission, Okay, so how to empower families? Mamaya we'll have the how to do lists on these 3 categories of empowering the families. So how to empower families? First is to equip family, not just a child. Okay? Hindi lang family. Hindi lang pala child, kundi buong family. Kasi pag, halimbawa, gusto ng anak, tulad kanina, sabi ni Ma'am Arlene, na gusto ng anak umattend ng KID pero ayaw ng parents. So, hindi pwede ganun. So, dapat kasama mga parents. Okay, so that's why we have 2 sets of lesson. First is PM and FPM and PK. Okay. So, and the thing, ang maganda ngayon kasi ang ginawa gumawa ng project ito is pina-extend ng lesson. First, dati sa amin, ang footprints for parents and mentors is 12 lessons. So mahaba, so 12 weeks na discussion. And sa children naman is 24. Okay? And I cannot memorize mga topics na nandun sa 24. Pero sa 12, siguro I can memorize pa kasi I'm doing the facilitating of this course sa parents and mentors. And these lessons are very nakaka-encourage sa tao. Okay? I thought dati yung lesson nung ako lang nakikinig, hindi ako leader hindi ako nag-facilitate. I thought na wala siyang sense. Pero once you facilitate it, you will know that the topics that being presented doon sa mga lessons na yan is, ikaw mismo, you will learn something. You will learn different from it. Okay? Tulad ng isang lesson lang, I'll just want to give you this brief eye view. Lesson about the woman who was condemned to death because of adultery. Yeah. So, I researched it. I researched that lesson. And doon ko nalalaman pala ang woman na yan is very, very weak kind of person. Akala ko siya lang, gusto niya lang magiging maghanap ng pera, mag-satisfy ng sarili niya. Pero the thing is,
because of that situation, nagiging woman of grace na siya. Okay. So, I will not give you all the details kasi mahaba yung lesson na yan. But that's one of my favorite lessons sa Footprints and Mentors. And it's very maganda siya. Ma-realize nyo na, ay, kahit itong klaseng tao, you will be a woman of grace, or you will be a man of grace sa situation na yan. So, equipping the family, not just a child. That's one of the ways to empower the family. Second is, be a prayer partner and a coach for the family. So, it's not only to lead the family during worship, but to teach them how to pray, how to do the lesson. Okay. So later we'll have the parts of this worship. Second, the third one is help the family discover ministry opportunities in your church for both children and families. So we need to discover what will this family be involved in the church. Ano ba kailangan ng family ito sa church? Okay. Next, help parents find mentors in the area for their child's giftedness. So in Pasay Luis Church, during afternoon, before the pandemic, we have a lot of activities sa Pasay. And hindi nga namin alam kung ano gagawin sa schedule namin dahil sa morning may mga church services tayo, may Sabbath school for the kids. So we have Cradle Roll A, hiwalay-hiwalay yan. A, B, Kinder A, Kinder B, primary, junior, saka early teens. So, bawat class yan meron. So, ngayon sa hapon naman, we developed the Young Preachers Club, the Angklung ensemble. We have the arts class. Okay? So, para ma-involve yung mga bata kung anong hiling nila, with their interests. Okay. So, ngayon, we continue to streamline kung ano ba dapat sa mga bata para hindi lang umaga active yung mga bata, kundi pati hapon. And the thing is, hindi lang for these children na matututo sila about arts. We have a lot of parents attending the class, arts class. Okay? We have my wife and my kids attending the arts class. And we have also parents attending the Preachers Club and the Angklung. They also play Angklung, the parents. So, really, hindi lang para sa mga bata itong activity natin, para to sa lahat ng family and that they will be involved in the church activities. Okay, number 5 is encourage parents to take ownership in helping their children finding meaningful opportunities to use their gifts. That's why we have a lot of should have a lot of activities at church. And as kayo na maging facilitator ng KID, kasi you're attending the training, so I encourage you to have this idea na hindi kayo dapat bigyan ng kung ano lang naririnig nyo dito sa seminar. Okay? Kundi you have to research kung ano dapat maganda para sa local churches nyo. Okay? Para sa family nyo, sa local churches, at sa local communities. Okay? So, here are the first process for equipping the children and families. So, as a trainer, facilitators, you have to watch me. Ano ibig sabihin watch me? Lead by example. Kayo ang leaders. Okay? Kayo dapat makikita, ito naman, umattend na ito ng KID, pero wala namang ginagawa. Okay. So, maisip nyo, ano dapat i-contribute natin sa family natin, sa church, at sa community. Okay, next, tell me. Okay, now you are starting to tell others about the KID. Next, show me. Learn to practice the KID. Okay? Be a good facilitator. Kung hindi nyo pa alam mag-facilitate, walang problema. Nandito si Ma'am Jo, nandito si Ma'am Hazel to teach you how to conduct the KID. And the next project natin is teach someone else. Kayo na magiging teacher ng KID. Okay. Ayaw nyo ba? Parang ayaw nyo ata. Gusto nyo? Actually, it's very fulfilling to be facilitator ng KID. Okay. Hindi magiging active. In my experience, I'm active in the choirs before the KID. But when I joined the KID,
doon na ako nag-involve sa ibang ministries ng church. Okay, dahil sabi na ni Ma'am Andres sa akin, Cham, dapat may evaluation. Makikita yung kung ano natutunan mo sa KID. So doon na, nag-involve na ako. Una, nag-teach ako sa Cradle Roll A with Ma'am Utabara. Doon ako nag-action sa mga bata. So, nag-start doon sa class na yon. So ngayon, may mga class na kailangan ng teacher. So, nag-transfer na sa ibang class to teach them. Then, yun, nagiging facilitator na ng KID for Footprints for Parents and Mentors. Next, the last one is evaluate the results, pray, adjust your plan. Okay. So yan ang magiging empower ang family if you do these steps na susundin natin. So our mission, our children's mission too. So kanina, I told you what are the three categories of empowering the family. First is worship, participating together in worship of God. Then ministry is working inside the church, okay, with the church members. And mission is working with Jesus in loving service to others. This is the outreach part of the KID. Okay? So worship is sa family, sa atin. Ministry is within the church, and mission is within our community. Okay. So the last activity that I'm going to do with you, hindi to prank ka. This is, totoo na ito, totoo na. So I would like to request, Ma'am Ruby again. Saan si Ma'am Ruby? Okay, sige, si Ma'am na lang. To distribute a piece of paper, bawat bench. Okay na po. So distribute a paper with, in bawat bench, in each bench. And fold that one into three, di ba crosswise ba? Isa lang. Fold that one into three parts. Crosswise, yan. Okay, fold that one into three parts. Kung gusto niyo dalawang paper sa bawat bench, okay lang. Walang problema. You can add more if you want. Kung gusto niyo magsarili, okay lang, walang problema. But the activity that we are going to do right now is, we're talking about worship, ministry, mission. But how can we do it? How do we do it? Okay? Para magkaroon tayo ng idea, okay, sige. Can you put in one column, worship or meditation, next, ministry, next, mission. Tatlong column yan, tatlong fold ng paper. Okay? Yes. And the activity, we call it, give me three. Okay. Give me three. Madali lang siya. So, worship. O siguro, put your church name. Kung may church name kayo, lagyan nyo sa taas, church name. Kasi we will collect this one later after my presentation. Okay, so mayroon tayong tatlong fold ng paper, worship, ministry, and mission. Okay, what you will do is to give me three. Three lang, tatlo lang. Bawat column, bawat category. Three variation of worship that you want to do. Ano ba ang gusto mo sa worship? Anong klaseng worship ang gusto mo sa family? Perspective nyo. Family, ako. Halimbawa, gusto niyo magkaroon lang, instead of lesson, magkaroon lang ng Bible games or Bible quiz. Okay? So, sulat niyo ng tatlong klase. Okay? Tatlo. Give me three. Sa ministry, ganun din. Three variation kung anong part ng ministry your child to be involved. Okay? Huwag nyo isama yung women's ministry kasi hindi pa yung women's ministry. So, ministry that your child and you, the family, wants to be involved.
Sa church. Okay? Sa church. And the third one, a mission. Okay, any outreach program that your ministry, kung anong gusto yung ministry involved sa church, yung family. Kasi of course, family ministry, we're involved in the family ministry. Other ministries out of family ministries, na medyo sa tingin nyo, pwede kayo dyan, pwede ang family dyan. Okay? And the third one is your outreach program na gusto nyo i-implement with your family. And we will request mamaya si Ma'am Ruby to post it sa GC nyo kung anong mga variation. Para alam din ng ibang churches na ay pwede pala ito, pwede pala ito. Wait po sa Sino mga outreach na gusto nyo involved sa family? Okay. Tatlo lang ha. Huwag yung marami kasi baka hindi natin maubos ang time. So please write the name of your church sa taas ng papel nyo kung isang church lang kayo. So kung dalawang church, sulat nyo rin.
nyo yan pag hiking. Okay, if you're done, you can pass your papers. RC Mandas. May pangalan na ng church? Okay, sige. Okay. Okay, sige. Sino ang natapos? Sino na natapos sa inyo? Wala pa? Tatlo lang. Kasi marami kayong ideas. So, tatlo lang nila. May pangalan ng church? Okay, sige. Wala na. Pwede na ba? Ako. Okay, lahat na meron? Sabit na lahat ng sabit? Wala, hindi pa. Tinuturuan ba ba ito sabay? Hindi na pala yung kasunod na marunong mag-alalan. Tinutulungan ko na kasi wala siyang ibang matatas. Tapos sa... Okay. Meron pa na iwan? Okay, thank you very much. Okay. All that you have listed in this paper, lahat ng sinulat ninyo dito sa papel, ay isa-submit namin kay Mang Ruby para ma-inform kayo kung anong mga ideas ng ibang churches na nakalagay dito. Okay? And lahat ng sumulat dito ng mga churches, we will go to your church and see to it that lahat ng ginawa nyo ma-comply. Okay? Okay ba? Sige, kaya pinalagay namin yung church. Kasi pagdating doon sa church, tanong namin, nag-BBX ba kayo? Nag-feeding program ba kayo? Okay. So that's the application of our training. Okay. That's the application of our empowering the families. The last part of our presentation says, we must sow seeds of mission interest at the early age if we expect to reap missionary recruits and strong mission supporters in the years ahead. Okay. So, we need to establish muna yung ating gagawin para meron tayong makikita sa darating na panahon. So, that's all. I think you're blessed with, and you know how to empower already your families. So, thank you very much for your attention. Kahit needs to sleep, but you're still awake with your snacks. So, thank you very much and good afternoon. Bago po ibigay natin kay Ma'am Raquel yung time, instead po sa Pasay District, kasi umuwi na po yung dalawang umaten, kikilingan yung mga bata na kumanta dito. Public.
Ha? Baka gusto niya pa. Isang years na mag-alipin. The love is in our soul. What can you hear His voice? The echo of the ages with your promise of salvation to our soul. With the hope of life and everlasting joy to the humble need the Master's voice.
Alright? Okay na po ba kayo dyan sa inyong mga snacks? Wala po, no? Nabilan niyo po ba kung ilan ang green peas? Kasi hindi niyo po alam, meron pong activity yan. Opo, hindi po basta pagkain lang yan. Kung ang hawak niyo ngayong cornet or snacks ay ipopromote niyo at ibebenta niyo at tinitiyak niyo mauubos yan, paano niyo po ito ibebenta? I-advertise. It is different from the other product. O kasi natikman, di mo ba? Ikaw naman, sister, anong sasabihin mo? Paano mo ipopromote yan? Ay, mali. Popcorn kayo dyan, madikit sa laro. Ay, madikit sa laro na. Madikit sa ngipin, mas madikit pa sa love life mo. Sige po, kayo po, sabihin natin, subukan natin. Hawak niyo po yan, hawak niyo, pinopromote niyo. Okay, ano po ka sa audience? Ganito po ang hawak ko. Bumili na po kayo. Nakakasising po pag inanto kayo. Wow. Last na po ito. No, hindi pa huli dito sa salita doon. Okay. Kailangan po namin ng kape. Kompleto na. Alright. Actually, may connection po yan. Bakit kayo pinapag-isip? Ito? At bakit di kailangan niyong hawakan yan? Ano ang bagay na gusto mong mabenta at malaman ng mga tao sa iyong paligid, gagawa at gagawa ka ng paraan. Or estrategiya para ano? Makilala yon, ano po? Yung produkto na yon. Ngayon, tatanungin nyo, saan kaya ito nabili? Saan kaya ito nakuha? Paano kaya nila pinagsama-sama ito? May nabibili ba itong iwahiwalay? O pinagsama-sama na? Now, kagaya sa KID sa ating kids university, mayroon po yung modules, right? Sinimulan natin sa unang division, being a disciple, equipping parents, discipling our children, securing all family choices, and a while ago, tinuruan tayo ni Sir Cham or ni Brother Cham na paano tayo ma-empower, paano palalakasin ang bawat pamilya ng ating iglesia. Sa paraan naman po, worship, ministry, at ang ating mission. Yun ang napakahalagang aspeto. Ano yung area o focus na kailangan nating tutukan. Ano po? Worship. Back to the altar. Pero paano natin ibabalik? Ang gaganda po. And that is very, ano po, meaningful. Yung mga pinagsasagot niyo po doon, kung i-combine natin yan, ibibigay sa lahat, magkakaroon tayo ng variety or different strategies para mag-get involved at mabalik natin yung ginagawa natin worship morning and evening. Ministry. Ang ministry lang po ba KID lang? And no, KID is not a program. Hindi po ngayong programa lang na mayroong KID. Pagod na yan. Activity na kayong susundan. After the discovery approach or method or procedure, pamamaraan, mayroon kayong 15 minutes live. Ano yung live? No, sabi ko sa ating DNG live, yun yung live na mayroon kayong malayang talakayan. Okay? Sharing time. Let the participant share what they have learned. Share their reflection. Share their experiences. Share their thoughts and beliefs doon sa inyong discovery. Ano ang matutunan mo ngayon, kapatid, sa araw na ito? Mayroon pang bagay na nakapukaw sa iyong pakikinig? Mayroon ka bang natutunan na isang salita? Mayroon ka bang nais na ibahagi na iyong experiences sa iyong pagiging magulang? Paano ka susunod ngayon? Ano ang panawagan sa iyo? Panawagan ng Panginoon bilang kanyang mga disipulo. Yun ang mga points na maaaring bigyan ng ngayon, ma'am, baka naman po minahiya dyan. Gagawin niyo po ng panahon para, kumusta ka naman, sister? Mayroon ka bang gusto? Mukhang nag-iisip ka dyan. Meron ka bang isang salita lang? Medyo pag nahihiya, isang salita lang hininyo. Pero pag nakita niyo madagdag kasi ng dalawang raket, ma'am, meron ka bang 10 sentences dyan? Eh sabi niya, ang gabi ba lang kailangan ko? Kaya nga yun, huwag ko yung over. So, yan po, no? 15 minutes live. Make it live. Kung sabing live, malayang talakayan na nagkakaintindihan, masaya, mayroong palitan ng kuro-kuro, mayroong palitan ng mga ideas, thoughts, pero pag sinabing live, huwag kayong magdebate doon.
Okay? Walang ibalihan doon. Next, last is challenge. Sa school, at mayroong assignment. Mayroong challenge ang teacher. Okay? Kaya naman, sa ating lesson every day, kung ito ay sa parent and kids, mayroong challenge. Kung ito sasabihin niyo, homework ka, kapatid, mayroon tayong challenge ngayon. Kunyari, bigyan ko yung challenge. Pag uwi niyo mamaya, ang challenge ko sa inyo, ang una natin ipipray, sabay-sabay tayo mamayang gabi at 7 o'clock, ang ating nasa prayer list ay lahat ng mga parents natin na may anak sa loob ng church. Kung may nakilala kayo at natagpuan doon na 5 nakilala nyo, isama natin sila sa prayer. Okay po ba yun? Yun yung mga challenge na madali lang at magagawa natin. Tama po? Isa pa, kung ang challenge na nakikita ninyo ay magiging sagaban, yung mga trabaho ng mga parents na aatin sa mentor, ipag-pray ang challenge ko sa inyo. Tama po? Yan. Kaya naman, bibigyan nyo sila ng challenge. Nakasulat na doon kung ano yung challenge na yun every day. How many minutes ang inyong talakayan doon o pagbigay ng challenge sa homework? 5 minutes lang. Kaya naman, mabilis lang yun. Kung nakasulat na yun sa inyong guide, materials, madali nyo lang masasabi yun. Pero ipapaliwanag nyo sabihin, okay, ang challenge sa atin ngayon, ganito, gano'n, wala na kayo. Hindi po kasi, sa susunod na lesson, kukumustahin nyo yun. Doon sa connect, kukumusta naman kayo. Nagawa ba natin ang ating challenge? Ipanalangin ang ating mga kapatid? O ilan na nakapagpanalangin? Pwede ba maibahagi mo kung sino yung isama mo sa prayer? Sino yung nagalaw mo? Na na-invite mo? Those are the challenges na pwede natin maibigay. So now, ma'am, as facilitator, tayo yon. Lahat kayo tatayo bilang facilitator. Pag uwi ko dito, papunta sa church, magte-train ako. Pero ako na yung facilitator. Diba? Ipahiram ko to sa inyo. Facilitator ako ngayon, Diyos, hindi ko gano'n. Bilang facilitator, tayo mismo ang nag-bring out ng tinatawag na life transformation. Pag-uwi natin ang aking dalangin, tayong lahat ay hari nawa ay magkaroon ng life transformation. While we cannot, what? Hindi natin makikita yung kung mismo sa atin. At yun ay magdo-domino effect. O ito si kapatid na ito talaga naman, ako'y tuwa at napaka-active sa CHF. Lahat talaga ng mga magulang ay tinuturuan niya. It's a life-transforming experience. Every care group facilitator or team member should what? First, go deeper in their relationship with what? God. Magkaroon tayo ng mas malalim na ugnayan at relasyon sa ating Panginoon. Our prayer. Another thing is, as facilitator, we have to seek what? The empowerment of the Holy Spirit. I tell you, wala ko sasabing, kaya ko na to. Mag-isa? Gagawa ko mag-isa? Kaya ko na to. Ngayon sasabihin ko po sa inyo. Sa simula ng paggawa, hihilingin natin ang daw, the divine influence of the Holy Spirit na yun ang mag-work sa atin para mamove tayo. To empower us. Naniniwala po ako na pupunuan tayo ng banal na espiritu ng kailangan natin, ng mga talento, pangangailangan, lahat yan, ibibigay niya yung skills na yan para magampanan natin ang pag-disipulo, pag-mentor ng mga parents, pag-mentor ng ating mga anak sa iglesia. Hingin niya kay Ma'am Hazel, kahit mo ibigay niya lahat ng materials, all materials should be provided, all handouts should be provided. But, the empowerment of the Holy Spirit, we have to claim it right now. Pag uwi natin sa pinto na yan, yun ang hiningin natin paglabas sa pinto. Lord, ito ako. Umatid ako. Narinig ko. But I need your influence. I need your power. Yes? Now, aside from that, as facilitator, pray for each parent. Pray for the mentor coming to your small group. Ipanalangin natin ang bawat magulang na ito na mag-join sa atin. Guard sa time for personal what? Application. What is that personal application? Sa bawat pagkatuto at pag-aaral, lagi natin iisipin kung paano natin maa-apply ang lahat ng ating natutunan in real life. Pagdating sa bahay, paano ko na ituturuan ang mga bata nito? That is a life transform. Okay?
Tama bang ibinigay ko na lahat ang knowledge and information? Hindi po. Yun ang tinatawag na knowledge stage. But when we say evidence-based approach, nandun na yung makikita mo. Ang mga bata ito'y pagkakakabihin. Talaga namang makikita mo na aktibo ang mga bata. Nananalangin, umaawit, sumasama sa mga programa ng church, kasama ang magulang at ang kanilang buong pamilya. That is a personal application. How are we going to do it? Tayo mismo sa family natin. Sabi doon, come, follow me. Ito muna yung kailangan natin mapasunod. Tayo mismo yung mga anak natin, miyembro ng pamilya, nandiyan lahat sila. Okay? Share? Mas maganda yung share, tama po? Ng mga experiences natin. Lalo na yung magagandang experiences. Yung mga something na natuto tayo sa mga experiences natin, we could share it to our children. Last, call sa participants to be accountable for the choices they have made. You know what? Lahat tayo dito na narito ngayon. Umatin tayo, check. But we are all accountable to deliver what? This message to our constituents. Lahat ng ating mga church members. Bagay na natutunan mo, i-account ka rin doon. Na-share mo ba yan sa iyong pamilya? Na-share mo ba yan sa anak mo? Pinatin ka, di ba minsan gano'n tayo eh. Sino pinatin ng church? Yan. O pinapareport tayo because we are accountable on that. Tama po? Pero tayo sinusukat ng Panginoon sa lahat ng ginagawa natin. Yung mga natin, sinusukat tayo ng Panginoon. At mga bagay na aktwal na ginagawa natin, sinusukat tayo ng Panginoon. Not the elder, not the pastor, but all of us are accounted in our choice to whom? Sa ating Panginoon. Now remember this, my dear friends. Footprints for parents and mentor is not about imparting the knowledge. Hindi lang yung ibahagi mo kung ano yung what? Kung ano yung theories, practices, ideas dito sa kids in discipleship. But, anong dahilan bakit tayo narito? It's about calling all parents and mentors to have a deeper connection to Jesus Christ. And that is discipleship. We want to call all people to become Christ disciples, right? And so we have to equip them, mentor their children as disciple of mawawaglit na mga bata, mga anak natin kung tayo mismo ay magdidisikulo. Magtuturo din sa kapwa magulang natin. Take note, marami sa ating mga magulang, of course, we are not excused on this matter. Ang sabi doon, there are struggling parents. Tama? There are confused parents. There are depressed parents. Wala tayong masasabi na hindi natin na-experience sa mga bagay na yan. May mga struggle tayo sa pagpapalaki ng ating anak, sa pagpapamilya. Tama po? At may experience din yan ng mga kabataan na narito ngayon. But I tell you, pag nandun na kayo, narinig nyo to, you know how to face it. At sasabihin mo, totoo pa rin sinabi ni Ma'am Raquel. Life is what? Full of struggle. But, ma-overcome natin yung mga struggles na yon, yung mga confusion na yon, that brings our family what? Disaster sometimes. But take note. Yung depressed ka na? Ano? Bakit pa depressed? Kasi hindi ka na makamove. Usually daw, yun yung cause ng may mga past. There are things happen in the past na hindi mo makalimut-limutan. Sometimes it causes you what? Depression. Ano po? Matulungan natin. Through KID. At dapat tayo. Ano man ang pinagdadaanan natin, ano mang challenges na mayroon tayo, we are ready to face it. Susuport, kailangan pa rin yan. Ito ang level of urgency. Nakikita niyo lahat ang pangangailangan ng pamilya na yon or ng parent na yon. Subalit, ngayong umagang ito, try to think in 2 minutes, quietly, my dear friends, gagawin niyo po ngayon. Bibigyan ko po kayo ng 2 minutes para gawin yon. Now, ang aking time ay mag-start na po now na. Susulat din po yung pangalan lang. Pangalan din po. Yun po. Name lang po yung susulatin nyo. Ngayong wala pa, ito na po. Sulatin na dito. Pag sinabi ko pong stop, ay mag-stop na po. Sige po. Magsulat na po kayo ng inyong iimbitahan. Okay. Meron na po pala kayo sa inyong envelope. My dear, meron kasi ito. Magsulat na dito.
Dakila at makapangyarihang Diyos, kami po ay pansamantalang kuminto. Lumalapit sa inyo. Sapagkat nagkakaroon kami, Panginoon, ng pagkakaisa na sa aming paggawa, ang mga parents, ang mga magulang, guardians, na nasa aming mga lokal na iglesia, ang aming iti-train, ini-mentor, tuturuan upang sa ganun, Panginoon, mag-disipulo din ang aming mga anak ay pinagkatiwala mo sa amin. Dakilang Diyos, naniniwala po kami kung paano natin nakikita ngayon ang kahalagahan ng pangangalaga sa bawat miyembro ng aming iglesia. Ganoon din naman ang pagdisipulo sa magulang at mga bata. Lord, marami po mga challenges and difficulties. Subalit naniniwala po kami na lahat ng ito ay mapapanagumpayan namin. At may sasakatuparan ang programa ito ng Kids in Discipleship sa bawat lokal na iglesia dito sa Area 9. Sapagkat narito, Panginoon, ang lahat ng mga leaders empowered by the Holy Spirit. Sama-sama kami gagawa, Panginoon, upang mailapit namin sila sa inyo. Ganun din, lalo tigit, ang aming mga sarili sa inyong paanan, Panginoon. Ito pong lahat, Panginoon, ay aming inilalat, ipinibigay, sinusurrender sa inyo. Sapagkat kung paano kami nagpaplano at kinukumit ang aming mga sarili, nagagawa kami upang ang lahat ng mga tao ito na sinulat namin sa papel ay hindi lamang dito, kundi magaganap at may sasakataparan. O Lord, kasiyan kami ng inyong banal na Espiritu sa aking pagawa. Ito po'y aming samotinin, alang-alang na lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, tayo muna po kayo, stretching. Okay, karoon muna tayo ng stretching. Pag sinabi ko po ang hands up, down, down po kayo, hindi ako. It's not only owning our vision, being a disciple, and equipping our parents, but let us continue to disciple our children to become a disciple of Jesus Christ. Okay? So bago ako magtapos, meron tayong tanong. Ano? Meron akong tatlong tanong po. So lahat ng pwedeng sumagot, pwede. Una, FPM stands for what? Tama po, footprints for parents and mentors. Bigyan ng aklat yan, for casa na may aklat. Okay, next. Pag binibenta pala yun. Okay, next question. FK stands for? Footprints for? Yes, ito siya. Now, lalaki ang gusto ko sasagot. Eh, siyempre lalaki tatanungin ko. Kahit magkasabay-sabay pa kayo, maubos talaga yung tasa niya dyan. Okay. Okay, sa mga lalaki, siguro po, 5 lalaki dito, tayo agad. 5 po, tayo na po kayo, madali lang po tanong ko. Sige po, tayo po kayo. 1, 2, 3, 4, sapa po. 5, okay, sabay-sabay kayo. Kailangan masabi natin ng ating famous mantra. What is our vision in our kids' university? Ready, begin. Ulit po, sabay po kayo. Alright, ready, begin. Every. Okay, mag-isip po kayo nakatayo. Now, lalaki dito, 3, begin. Kayo po, wala na magsasalita. Kayo po, 3. Okay, ang ating famous mantra, vision of KID. Ready, begin. Every child as ano? Wala po tayo sa kasabi. Every child a disciple of Jesus Christ. Every child a disciple of Jesus Christ. Okay, diyan sila lahat ng Adam Libre. Ayun po kayo. Thank you very much po. And let's continue our module 5. Every child a disciple of Jesus Christ. Kung gano'n lang. Ang tanging. Ano?
Duduk ka na sa live? Kami po ay Pasay Adventist Church, kami po ay kakanta ng mga kanta ng aming mga anak. Nakikikanta po kami sa aming mga anak. Audio please. Sir, audio, -1. Ito po lang yung kanta po ng Alive in Jesus, yung pinilot namin Sabbath School. Bili lang tayo na sa atin. Sarap di ba? Hindi ko rin po. Pero, sana tayo. Mga common na mga reason why they decided to be baptized. Okay? Mamaya makikita nyo sa research. Nag-take ako ng ilan sa mga, even sa iba mga denomination. Sa akin kasi, may common understanding tayo na anak ng Adventist yan, kailangan siya mabinyagan, which is good din naman. Pero konti yung sa research natin na nagbibigay ng indicators na ang mga anak talaga ay totally they embrace yung ating mga paniniwala. At mamaya magbibigay ako ng ilan sa mga books na na-research ko. At nagbigay din siya sa akin ng idea na parang hindi ko nakikita ito. Kasi ang number one challenge sa atin, halimbawa, when they ask about Ellen White, ganun ba kadali sa mga anak natin na i-relay ang one time, nung nag-aaral ako sa IAS, nung nag-break kami, nagulat ako tinignan ng anak ko yung sa class namin. At sakto ang topic namin sa class namin is about revelation and inspiration and Ellen White. So nung tinanong ako ng anak namin na 5 years old, na 5 years old siya, 7 na siya ngayon eh. Papa, who is Ellen White? What was her work? What is about Ellen White? So pag kayo halimbawa, tinanong kayo ng anak ninyo, ano yung sasagutin natin? Yung based sa ano, kasi I believe God meets His people where they are. Imimit ng Diyos based sa kanilang concept, sa kanilang understanding. Kasi pag sinabi natin na, okay, Ellen White is the prophet of Adventism, madali ba kaya nila maintindihan yun? Kaya naghanap ako, ano kayo mga books natin na somewhat na nagbibigay ng ganun sa kanila? Kasi ang hirap ituro po yan, mga kapatid. Kahit ka nag-public evangelism ka eh, hindi natin madalas na i-present sa public who is Ellen White. Kadalasan nangyayari yan, saan? Sa nurturing program. And of course, part ng acceptance nila is to believe the prophetic gift ng ating pong church. So in securing family choices, part of it is yung common understanding sa belief natin na dapat tayo mga magulang ito, maging ako pag nagpe-present, ito lagi ang biblical principle ko. Seek the counsel of the Lord. Karamihan maging sa mga magulang natin nowadays, if you observe it, karamihan sa kanila, they base their upbringing sa children sa nakikita nila sa society. And there are times we make comparison. Diba? And sa atin, ng mga nagiging teachers sa church, sometimes we are victim ng norms ng society. We compare how other people raise their children, and then pagdating sa ating mga anak, hindi natin na-value. Pero ang biblical principle in securing the choices of our children is seeking the Lord's counsel. So kapag ano tayo sa ating mga anak, saan tayo pupunta? Sa Facebook? Pag may kaya alam niyo mga kapatid, ito sa mga ano lang sa education sa part ng social media, kahit mag-research kayo ng mga kwan, hindi ina-advise na lahat na nakikita niyo dyan, yun yung paniniwalaan ninyo. Ano alam niyo kapag lumabas dyan, kung conspiracy ba yan, kung na-validate ba yung information dyan, tinanggap agad natin, merong implication yan mga kapatid, ibang study naman yan. Ibang implication yan pagdating sa ating concept, sa church, lalo-lalo na sa ating mga anak. So paano kapag ang iba ang understanding sa ibang mga konsepto ng mundo sa counsel ng Biblia. So first and foremost,
Sa pag-lead ng ating mga anak, yan po ang number one. Seeking the Lord's counsel. Lord, paano ba yung aming mga anak? Siya ba'y mabibinyagan dahil kami mga magulang ay Adventist na? At mamaya makikita niyo po ang importansya na dapat sa baptism ng mga anak po natin, dapat special sila. Alam niyo, parang common term na yung liit evangelism. Parang minsan, pag ay, mga bata, yung mga nabinyagan, parang nabibilitan yung kanilang fans. Hindi rin ba sila mahalaga sa kaharian ng Diyos? So dito ninyo makikita yung value ng pagsisecure ng choices sa kanila. So again, let's go back to the vision presented by the Children's Department. Every child is a what? Disciple of Jesus Christ. Take note, brothers and sisters, napaka-importante while leading our church, raising our children, lalo sa inyo sa Children's Department, dapat secure din muna natin yung family natin. Do you agree? Yes. Let me tell you a short story. Nung ma-assign ako sa Nueva Ecija, meron doong kapatiran na active siya. Tapos, sinisecure niya lahat ng pangangailangan sa church. And then one time, bumisita ako sa kanya. Pagka-visit ko, nakita ko grown up yung children niya. Pero hindi ko nakikita sa church. Sabi ko, nasaan mo pala yung mga anak mo ninyo? Hindi na siya kumagulgul, umiyak na siya. Sabi ko, bakit ano pong nangyari si Sir Agnes? Patay na yung mga anak niya. Yung pala in reality, patay yung spiritual ng mga anak niya. Sabi ko, ano po ba naging problema? Sabi niya, alam mo, Pastor, lahat ng naging crusade dito, ako nagpipinance. Pag sinabing crusade, cheap, hindi kaya sila eh. Nung lalo, nung hindi pa namamatay yung asawa niya. Lahat ng mga gawain dito, nandun ako. Ang problema ko, naiiwan yung mga anak ko sa bahay. Hindi ko sila nasasama. Akala nyo sa minister lang na problema, lagi nyo kami pinupukol ng mga pastor. Problema sa mga kapatid, problema po natin lahat yan. So ang sabi niya, lumaki na yung mga anak niya, hindi nabantayan kasi niya, sinisecure niya yung welfare ng simbahan. Totoo ito mga kapatid, ako gumagawa ng storya. Lumaki yung kanyang mga anak, walang nalaman, nadala niya yung maraming tao sa crusade, minsan yung kanyang mga anak hindi niya nadala sa mga. Tatlo po yun. I don't know if that is also your experience. Now, while we are bringing a lot of people into God's kingdom, our children are left behind. Naiiwan sila. Kasi may common understanding na, Adventist naman yan, lagi naman yan sa church eh. Alam niyo yung concept ng discipleship? Alam naman natin yan eh. Pero hindi natin alam how we execute it and how we are going to even impose it sa ating mga anak. So mamaya, magbibigay ako na ilan sa mga idea lalo sa materials. Kaya nabigay ni Ate Robby sa akin, sabi ko, Ate Robby, pwede ko bang i-revise ang board dito? Ang dami ko pong nakitang gems dito. Ang dami ko nakitang research. Ang dami kong mga nakita kong libro na pwede pala natin gamitin. Mamaya, pag nakuha ko, isi-share ko po. So, I got this from Adventist.org, particularly sa family ministries. Tignan nyo paano nagko-correlate yung mga department na yan. So, family to family. Okay? It seeks to involve entire families, meaning, hindi lang tayo. Nakiki-involve nga tayo sa mga Sabbath school, involvement sa work ng church, and then yung mga anak natin, iiwan po sila. Thinking na, hindi naman yan sila may iiwan eh, kasi Adventist naman yan sila. Sa tingin niyo po, agree po ba kayo? You can disagree po It's okay. Pero it may not happen sa lahat. Pero di naman. Pero karamihan sa kanya, kagaya na nakausap ko, ito yung major problem niya. Siya lang ang nai-involve, naiiwan yung kanyang family. So this is the very reason why we have this program, Kids in Discipleship, so that we may be reminded na ang laki ng role na gampanin natin sa ating mga anak. Mga kapatid, kasama po ako doon na hindi lang po kayo. Kaya nung inaaral ko to kanina, sabi ko gagawin ko to sa anak ko. Magsisecure ako ng maraming kwan. Ang dami ko po natutunan dito sa bagay na to. Lahat tayo matutunan dito. So, merong research si George Barna. Ang sabi niya, we have underinvested. Sa tingin niyo po ba, sa inyong perspective lang konti lang ba talaga na-invest natin sa children's natin sa church? Kanina, nung mag-uusap kami, kaya na-appreciate yun ang sipag ng children dito sa PCC. Pag may mga ganitong activities, madaling araw na po yan sila matutulog. Madaling araw na sila nagsisecure kasi sinisecure nila yung ng mga bata. So, ang meron din silang thinking, sana ganun din yung isip ng mga magulang. Na hindi i-overlook yung role at function nila pagdating sa mga bata. May tendency tayo, pag nasa school, iwan natin kasi busy tayo, we know that they are already secured, particularly sa ating institution.
So, nane-neglect natin yung part ng discipleship natin. Lahat tayo I will use tayo sa discipleship. Kaya ang sabi sa research si George Barna, 42% of children accept Jesus as their Savior, and out of that number, tignan nyo, sa liit na lang po niyan, and out of that number, half may stop attending church in their 20s. Okay, tanungin ko po kayo, based sa context, contextualize natin sa inyo na lang. Sa tingin nyo kaya, bakit kaya sa malapit na ganyang age nila, ano kaya ilan sa mga reasons kung bakit marami nawawala ng church, ng mga bata sa church? Hindi sumasama sa ministry, ano pa? Influence ng... Okay. Okay. Ano pa po? Context observation niyo sa church niyo po mismo. Sa word. Okay. So, ibig sabihin, yung sa 42% na yan, halos yung ilan dyan, nakawala pa sa church. Pagdating nila sa 20s nila, sa gadget. Sa tingin nyo, malaking impact yung gadget. Di ba? So, ang magiging question niyan, anong approach natin? Ano yung mga gagawin natin ng mga magulang? Kasi challenge yan that we need to face. So, that is based on research. So, another research here, may tinatawag sila ng value genesis. Nag-start yan in 1995. And then, they again conducted research. Tingnan nyo po noong 2002. Ni Bailey Gillespie, tinatawag nila na ito na value genesis. Only 29% read the Bible regularly. And then, a 10% drop. Imagine nyo, no? 1995, 29%. Noong 2002, naku, mas lalong bumaba. 21% na lang. Daily family worship and 50%. Tingnan nyo po ito Ang gandang tingnan itong aspect na to pagdating sa church. Still think that salvation is based on performance. Alam nyo, malaking factor yan pag yung orientation ng mga magulang. Narinig nyo na ba to? Anak, kailangan maaga tayo magsulba. Kasi pag hindi tayo naging maaga, hindi tayo mabuhusan ng pagpapala sa langit. Mga kapatid, salvation by works yun. Anak, bilisan nyo kasi alam nyo, lahat ng gagawin nila, they always think na kailangan nilang i-reach yun so that they will be accepted sa langit. Alam nyo mga kapatid, nakakapagod kaya yun? Nare-realize mo ba yun? Nakakapagod kaya yun? Yun nga tayo, may personal observation tayo sa church, di ba? May kanya-kanya tayong presupposition sa church. Ganon din yung mga bata. So ako, inisip ko, while reading this, it may affect yung factor na iniisip nila na kailangan gawin nila to kasi may i-reach sila para maging masaya yung mga magulang, para may ganito yung maging accepted sila sa church, ano yun, salvation. Kaya isipin nyo, let's think again. Ano kaya sa tingin nyo salvation by works sa simbahan? Hindi tayo magdidepend dito about lolo o kasi madalas sa FB yan Ikasipin na lang natin yan. Ano yung mga ginagawa at pamantayan natin na sineset sa church, thinking na pag ginawa nila yon, madadagdagan yung merit nila sa langit. Sabi naturo no, kasi converted lang ako Alam nyo, nag-resonate lagi sa isip ko yun. Kaya sabi ko, Lord, na ito bibigyan ko example. 16 years old na ako nung nabaptize ako. Converted lang ako. Talagang dinedicate ko yung life ko talaga. May elder na nag-Bible study sa akin. Nag-quote yung elder sa 2 Timothy, may nakalagay kasi doon yung pahiya sa buhok. Nung sabi ng elder sa akin, napakaliwanag sa akin. Nung bago Adventist ako, di pa ako Adventist, basketball ako dyan sa PCU. Ako po ay sa team B dyan. Ang idol ko that time na sumisikat si Mark Kagiwa. Si Kagiwa may kulay yung buhok. Sakto, may Bible study na elder na Adventist ako, pero kung natatanggal yung kulay sa buhok, may Bible study yung elder. Ano siya? Kung, alam mo kapatid, ang sabi ni Pablo kay Timoteo, very strong yung kanyang approach. Yung ito may mga pahiya sa buhok, hindi ito makakapasok sa langit. Alam nyo, kinabukasan, nagpakulay ako ng itim. Kasi iniisip ko, bakit hindi ako maligtas kasi may kulay yung buhok ko. Ganun yung turo. Alam mo, nag-resonate lagi sa akin yun. Nung nag-grow ako, ano kaya ibig sabihin ng ano? Kasi nag-create siya ng takot sa akin. Parang lahat ng gagawin ko, pag hindi maganda, pag hindi ko mag-accepted sa church, sa langit. Kung ako nga sa ganung edad, na-exhaust ako, may ganun din po sa mga bata.
So they think that salvation is based on performance. Kapag hindi sila nag-perform, wala na. Lalo pag hindi natin naiintindihan yung dynamics sa mga bata, pag tumayo, ano ba naman yung galaw ka ng galaw? Steady lang. Di ba? So, isa yun sa mga factors. So, yung ganitong program, yes, kaya nga ito pinadukala, may research din yan. Chinay ko ito sa journal sa UK, nakita nila yung mga program sa church, merong major impact yan pagdating sa growth ng mga bata. This is not just about lecture, giving you some type of mga information. Alam nyo, ang laking tulong nun sa kanila. Ang sabi doon, parents can grow as disciples. Do you think, kapag kaya ngayon lumabas dito, you will grow as disciples of Jesus Christ? Matapos itong lecture ngayon, do you think pag uwi kayo, marami kayo dadalhin? Based on sa lecture, sa mga isinare po sa inyo, sabi ng research sa UK, sa Adventist journal doon sa UK, yung mga program sa church, nakakatulong siya para ang mga magulang mag-grow sila at maging disciple maker sa kanilang mga anak. Another major impact of our program, children walk to Jesus, children learn to walk with Jesus daily and are mentored to use their gifts in worship, ministry, and mission. So families grow closer. Konti lang naman po itong mga slides ko, madali lang tayo matatapos. Families grow closer to each other and to Jesus. They participate in weekly small group. Alam niyo kami dito sa PCC, hindi ko lang alam kung meron din kayo isa ito sa na-admire ko at na-appreciate ko rin sa children's namin dito. Every Wednesday and Friday, meron po silang kaming nurturing class. Dinadala po namin ang aming anak doon. Consistent yun. Wednesday and Friday, lalo yung mga hindi nakakapunta dito sa church, meron silang Google Meet. At nag-online sila, consistent yan sila. Wednesday and Friday, meron silang nurturing class sa mga bata. Kaya challenge ako ni Ate Robby, maghanap daw ako ng material sa kanila. So, nung makita ko to, sabi ko makakapag-provide ako ng materials para sa kanila, ipapakita ko rin po yun sa inyo. So, congregations will embrace children as vital part of the church now. Sino dito po sa inyo, pag may maingay na bata, naiinis kayo ba? Yung naiirita ka pag may mga patakbo-takbo. Oops. Di ba may mga ganyan? Iniisip natin na, yung ano natin ba? Ako, lagi kong thinking, ganyan din naman ako dati. Again, ulitin ko hindi yan lahat pare-pareho. May mga bata talagang sadyang mababait, at may mga bata talagang makukulit, pero hindi naman sila bad. Hindi naman sila masasama. Sadyang alam mo yun, iba't ibang dynamics nila eh. Kaya pag tinignan natin sila, at as part ng ating congregation, part ng ating church, siguro hindi natin silang maiintindihan. Yung malikot. Siyempre tayo naman, talagang sadyang may malikot na bata, tama? Yung kahit na nakita mo yung magulang, yung nagpipigil ka na, pero mga kapatid, huwag tayo maging magulang pag hindi natin anak yun. Mahirap na. So, what I need you to realize is that they are part of our congregation. May timeline na magmamature sila. Tayo bakit umidad tayo, may maturity din tayo eh. Kung ang mga bata lang pwede magsalita, pagkagalitan din tayo ng mga yan. What I mean is that we need to understand them. Lalo pag may mga, umiiyak yung sigaw, mainis. Kaya natin sa kanila, isipin nilang lalabayan sa church. Kaya itong ikin-radio program, just like this, ang sabi ng studies, nakakatulong yan na maintindihan natin ng mga bata. So another research, why disciple children? Inisip natin, pang matanda lang, no. Why? Because people are most open to accepting Jesus between the ages of 5 and, ano na pala, no? Sa ganyang range ng age pala, unti-unting nabubuhay sa mga senses nila na nakakapag-decide din sila. And after that, pag lumagpas na sila, sabi ko nga kanina, 20s, may kanya-kanya na po silang decision na hindi na natin makokontrol. Kaya kontrolin natin sila, kung may control pa tayo, kasi pag pumasok na sila doon, ay anong control natin, wala na po. So that is based on studies. Yung range ng age na yan, crucial sa pagpapaano sa kanila. So nung tinignan ko, in line din sa perspective ni Ellen White, ganun din pala kay Ellen White. From testimony, sabi ni Ellen White, children of 8, 10, or 12 years old are old enough to be addressed on the subject of personal religion. Kung yung ganyang age pala, ino-orient na natin sila in terms. Sabi kasi may comment tayo, hindi naman tinanong ko na natin. Kaya mami, papakita ko yung book sa pwedeng magbigay ng ilang idea sa kanila. So do not teach your children with reference to some future. For example, tuturuan lang natin sila, part ng doctrine natin, marriage. Tapos tuturuan natin marriage, pag 16 na sila, 17, 18, no, sa at their young age, agree ako kay Ellen White na hindi yung sa future reference pa natin babanggitin sa kanila.
Kung minsan, this week lang, tinanong ko na aming anak. Hindi kasi magtanong yun eh. Alam mo, pag nagtanong yung bata, pag sinagot mo, kakabitan niya ng another tanong. Hindi naman natapos yung tanong nila. Tapos sabi niya, Papa, what if I get married? Sabi ko, anak, wala namang problema. Kami mag-aalaga ng anak mo. Kami mag-aasikaso, tutulungan ka namin. O, pero magkahanap ka ng... Ayun, natutulungan kami mag-asawa. Binibigyan na namin yung idea sa kanya, yung kaya niya na, kasi bilit na siya magtanong eh. Alam mo, sabi ko, anak, hindi po yan para sa inyo. So, Ellen White said, if properly instructed, very young children may have correct views of their state as sinners. Napaka-importante niyan. Anong status nila as a person? And of the way of salvation through Christ. And another thing here, when a child makes a decision to become follower of Christ, the Children's Ministries Coordinator. Taas nga po kamay lahat ang Children's Ministries Coordinator. Ayan. Ang sabi po dito, should encourage the leadership to arrange a service of affirmation of faith. Ano ibig sabihin yan? Baptism na po yan. Alam niyo, na-realize ko din, dapat pag yung mga bata na decide sa church, dapat special. Ewan ko may gumagawa po, yung special talaga ceremony sa kanila. Na mararamdaman nila that they all accepted by the church. Affirmation of, for the church. Diba minsan kasi may kanyoshi tayo, okay, dalawa lang sila. Hintay pa tayo ng iba, marami na sasabay kasi pag dalawa, sayang yung tubig kasi bahan. May 500 din yan, isang fan. Hintayin natin sunod na po, napabahan natin yung ilan para sabay-sabay na sila. Alam niyo, na-realize ko, ang ganda pala na i-affirm sila, may special para sa kanila. Kahit isa lang yan, affirmation of faith yan for the child. What do you think, mga kapatid? Do you think maganda kaya yun? Maramdaman nila special sila. And such a ceremony helps to affirm the child's decision and to let him know that the congregation, tignan nyo ha, masaya sila. Na hindi lang sila basta mga anak ng Adventist, na nakita mga nagsilakihan ng mga sipunin. Kundi masaya sila na tinatanggap na bahagi sila ng kaharian ng langit. Na meron silang commitment. According to Ellen White, pwede niyo i-check yan sa Adventist Home. Sabi ni Ellen White, Christ placed such a high estimate upon your children. Imagine niyo, kung ang Panginoon na may high value para sa mga bata, dapat ganun din tayo. Why? He purchased them of what? Of His blood. Patiently and firmly trained them for Him. May word dyan mga kapatid ha. Notice yung word, patiently. Ako, tinatry din natin, lahat naman tayo, minsan may limitasyon yung pasensya natin. Lalo pag sobrang kulit, yung parang sobrang, ano mo na ba, pero sabi niya, patiently, why? They are also part of God's kingdom. So discipline with love and forbearance, sabi ni Ellen White, as you do this, they will become what? A crown of rejoicing to you and will shine as lights in the world. And also, further sabi ni Ellen White, the youngest child that loves and fears God is greater. Tignan niya, how Ellen White viewed this concept. Greater in His sight than the most talented and learned man who neglects the great salvation. Ibig sabihin, ang mga anak natin sa murang edad nila na tumatanggap sa Panginoon, higit ang pagtanaw sa kanila ng Diyos kaysa sa mga taong marurunong, matatalino, pero walang pakialam sa kaligtasan ng langit. Kaya tingnan mo, bakit sinasabi ni Jesus, di ba? Pag laging may mga bata nilalapit, anong response si Jesus? Do not hinder them, for theirs is the kingdom of God. At ano pang turo ni Jesus? Be like children. Ano kaya meron sa mga bata? Oo, sabi dito, after ng board meeting, 5 years, per 10 years, nagkalas mo. Tapusin ko na, no? Umaba pa to eh. Another thing that Ellen White said, the soul of the little child that believes in Christ is as precious in His sight. So, ibig sabihin, lahat ng tumatanggap ng mga bata, mahalaga sila sa mata ng Panginoon. So now, come tayo dito, matatapos na tayo. Sister Robby. Oo, ito na, papasok na yan. So, familiar kayo dyan sa book na yan. Nung tinilang ko yan, ang ganda mga kapatid. May approach. Kasi si Ate Robby kasi lagi, Pastor, buo kami materials sa nurturing. Kaya, nag-search din ako, personal. Nung tinignan ko yan, yung content niyan, pwede kayo order yan kahit sa e-book or sa ABC, sa Booksotet, ang ganda ng content niya. Yung mga bata na, siyempre, tayo nga may doctrine 28 eh. Para maintindihan nila yon,
merong approach na tinuturo yan si Steve Case. Tingnan nyo, tingnan ko yan yung ano nila. Pag halimbawa yung topic about salvation and God great controversy, may mga content sila na ilalagay dyan. Tapos, meron dyan mga text na pwedeng mag-respond yung mga bata based on sa topic. Ano yan? May series yan na ibinibigay na kung saan kayang tanggapin ng mga bata. Kay Steve Case na yan, I think meron din siyang sa teens, sa adults, sa juniors, meron din po siyang ipinapresent na. Lalo pag sa mga nurturing class, nauubusan na kayo ng materials, panturo. Pwede niyo pong kunin yan kay Steve and Mary Case. Ayan, tingnan nyo, after reading the materials, meron silang tinatawag na scripture sheet na kung saan ilalagay dyan, pwede makapag-engage yung mga bata, what it means to them, yung sa text, what it means to them that Jesus died for them. What it means to them na merong great controversy. So, we let them engage dyan sa mga questions na inilagay. So, very basic yan mga kapatid. Binibase din yan sa edad na sinulat ni Steve Case. Kaya, alam mo, isa sa na-appreciate ko dito, sinimplified yung baptismal vows. Di ba sa baptismal vows natin, ano ka pa na, ano yung mga naalala sa baptismal vows natin? Tinatanggap mo ba, sinasampalatayanan mo ba ang Panginoong Yesus? At yung merong Trinity pa, di ba? So ito, sinimplified niya. Na mismo parang more on affirmation magagaling dun sa bata. So I don't have to discuss this all. Nakalagay naman po dyan, since I think bibigay naman po yung mga presentation. I-share ko naman po yan. So pwede nyo pong i-check yan para magkaroon kayo ng ano yan, yung interaction sa mga bata on how you're going to present yung mga medyo intricating part ng doctrines po natin. Lalo yung sanctuaries niya, turo yung sanctuaries sa 7 years old. May techniques na po ba kayong ginawa? Yes. O yan, meron dito, may study sila. O sa iba. Minsan na tayo, hindi kami experiment ito eh. Yung 7 years old pa. Ito, ang ganda rin niya ito. Kay Chris Blake. Di ba meron tayong, noong una na-release natin, 27, naging 28. Ito, meron siyang in-address niya sa audience sa mga bata, presenting our fundamental beliefs sa mga kaisipan ng ating pinag-uusapan ng mga children. So, A Reason to Believe by Chris Blake and Don Jacobson and Mylands Church. Tignan niyo pa. And also, pwede niyo rin pong i-check ito kay Troy Fitzgerald. Ba, sa nurturing part ninyo, meron din siya for juniors, for teens, and for adults. Yan. Ito isa sa nagustuhan ko din. Ang ganda nito, mga kapatid, tinignan ko yung content niya. Familiar ba kayo kay Jerry Thomas? Tignan niyo kung paano niya nirelay yung gift of prophecy, history ni Ellen White, through a child's perspective. So, inano niya yung para makilala ng mga bata, si Ellen White, sa pananaw ng mga bata, kasi iba-iba naman tayo ng lens eh. Pag ganito yung edad nila, mga bata, iba yung lens nila, how they perceive things. Pero pag medyo may edad na sila, ibang lens naman yung sa atin, kung paano natin iitingnan. So, tayo mga grown up na, iba yung pagtanaw natin sa spiritual gifts, prophetic gift ni Ellen White, na sa kanila, na iba yung lens, iba yung approach dyan ni Jerry Thomas. You can check that book, napakaganda po yung mga kapatid, para ma-remind nila. Kasi alam niyo sa totoo lang, sa recent suggest natin, ang baba ng percentage ng bumabasa ng writing si Ellen White. Pag mababa na sa time natin, lalong mababa yan, pag ang ating mga anak, hindi rin nila kilala kung sino si Ellen White. Baka mamaya makita nila social media influencer ang alam nila dyan. Vlogger. Vlogger! Amazing na vlogger si Ellen White. So we also need, so, ang mga anak ba natin, kailangan din nila malaman about Ellen White and her prophetic gift? Yes. So you can check that book. So last slide. If you want them to become lifelong Adventists with faith in the Bible and in our church doctrines, then we must make sure they are what? Well-grounded in what we believe. Tingin niyo po ba well-grounded kayo in what you believe? Do you think if someone asks you about sanctuary, you can present them in a clearest and ano yun? Kaya we need, tayo mga coordinators, kailangan din natin mahilig magsabihin. Para may turo din natin sa kanila. Kasi napaka-challenging yan kaya, magturo ka ng doctrines natin sa mga bata. So, ganun din po sa atin, not only for the children. Para maging, yung ating commitment bilang mga Adventist tumagal, kinakailangan grounded din tayo sa mga paniniwala natin. Okay? So, yun ang aking gustong i-share. Family secures decision na kung saan ang dulo ng
pagdedesisyon ng bata, yung choices niya ay ang piliin ang Panginoon. Okay? Yun ang pinaka-goal din naman ng discipleship din eh. Maging priority ang Panginoon sa buhay niya, hindi priority ang mundo, maging priority niya si Jesus sa kanyang buhay. So, that's the end of my presentation. And thank you so much, Sister Roby, for giving me this opportunity. God bless us all po. Ito, Okay. So, nabanggit kasi sa akin na ang meron lang nito yung Children's Coordinator. Ito ay tawag dito, Book of the Year po ito, na kung saan ang great controversy na understanding natin, number 8 sa fundamental beliefs natin, sinimplify para maintindihan ng mga bata through a story. Ito inilagay. Kaya mga kapatid, we encourage you all to have a copy of this book. Hindi lang yung mga, kasi may mga kasi nga po lahat na kami, may mga maliliit na bata sa bahay. Kasi baka mamaya, pag mag-iraman kayo sa church, isa lang. Okay lang po ba na magkaroon kayo nito? 80. So wag po kayong lalabas dito na wala po kayo. Wala po kayo original niya na mas malaki. Yung original daw na mas malaki, madam. I think reprinted din ito na, ito yung mas ano nila na ano. So taas nga po ang kamay na wala pa nito. Sinecheck din po namin kanina ito, maganda rin ito eh. Taas mo ang kamay, taas mo ang kamay. Yung mga tumaas po ba ng kamay, willing po kayo magkaroon nito? Yes! Teacher Robbie, ano mo na, distribute mo na kayo. So, i-ano mo na sa kanila, tapos lapit na lang kayo mama. Magkano to? O 80 lang, imagine, 80 lang mga kapatid, yung load natin, 200 monthly. O 80 lang po. So, pakitaas na po ulit ang kamay. Sige po, pakitaas po ang kamay. Sige, makabiging. Sa mga medyo distribute mo na para, ang ganda nito mga kapatid, share na namin sa anak namin ito eh. Ilista mo na lang mamaya, lapit kayo doon for your, pakitaas ang kamay mga kapatid, para huwag lang yung mga children's coordinator, dapat meron din kayo sarili ninyo sa bahay nito. So any further, Sister? Karamihan po yung mga session coordinator, alam ko nila na ito yung dapat natin gamitin sa ating OBB. So, inuumpisahan na po namin ito ng pasok ng church sa aming nursery. Kapag Wednesday at Friday po kasi ay naka-online ang mga bata. So, ginagamit namin ito. Medyo malalim po kasi siya. Pero kapag ginaga naman natin, in-encourage po kasi ito yung gamitin natin for this year. Okay? So, ganun din po. Hindi ko masasabi ito ng CLC. So, sana po, bago tayo matapos sa hapong ito ay meron na